Kabanata 6231. Hindi mahalaga kung saang lipunan ka nabibilang. Magkaiba ang mga bagay kumpara sa nakikita mo sa TV. May mga taong maaari mong labanan. At may mga taong magtatapos sa iyong buhay kung iisipin mo man lang iyon. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Kaysen. Mahalaga ang pagiging maalam sa sarili pagkatapos ng lahat. Tumawa si Kaysen, nagalit, at itinaas ang kanyang hinlalaki kay Harvey. May lakas ng loob ka. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na katulad mo matapos na makalabas dito ng matagal. Dahil hindi mo alam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Sisiguraduhin kong magdurusa ka. Sisiguraduhin kong malalaman mo kung ano ang mangyayari kapag hinamon mo ako. Kinagat ni Kaysen ang kanyang mga ngipin. Hindi siya prinsipe o batang Panginoon. Ngunit hindi rin siya basta-basta isang madaling target. Ang paglaban sa kanya ay nangangahulugan ng malubhang kahihinatnan. Ang mga taong nakarinig ng usapan na hindi kalayuan ay nagsimulang umiling, at tumawa. Kumpara sa isang tao tulad ni Kaysen o Killen, si Harvey ay ganap na mas mababa. Kahit na si Kaysen ay isang maliit na direktor lamang na may kaunting katanyagan, mawawala si Harvey sa mukha ng mundo kung magpasya si Kaysen. Hay! Ang mga bata ngayon. Mahalaga ang pagiging maalam sa sarili. Paano nila hindi ito makuha? Nang masabik ang mga tao na panoorin ang palabas. Kadalasang pumunta si Kaysen upang kumuha ng mga larawan kasama ang crew ng camera, at iniwan si Harvey. Magkasama silang kumain pagkatapos noon. Bilang pangunahing babaeng bida, si Cynthia ay natural na inayos sa pangunahing upuan upang samahan ang panauhin. Kadalasang umupo si Harvey sa upuan ni Killen, ganap na hindi siya pinapansin sa proseso. Kumurap ang mga mata ng lahat nang makita nila iyon. Tumawa ng malamig si Killen, at naupo nang may paggalang sa tabi ni Harvey, at hindi niya ininda ang sitwasyon. Napahanga si Harvey sa kanyang saloobin. Alam ng lahat na ang mga aso na tumatahol ay hindi kailanman kumakagat, pagkatapos ng lahat. Para kay Killen na pigilan ang gayong galit ay sapat na patunay na siya ay isang taong hindi pangkaraniwan. Ang masasarap na pagkain ay agad na dinala. Isang kahon ng alak mula sa dagat Mediteraneo ay narito rin. Isang nakalalasing na pabango ang umalinggaso sa hangin sa sandaling mabuksan ang mga bote. Nagpakita si Killen ng isang casual na tingin ng ibuhos ni Kaysen sa lahat ng isang buong baso. Ito ang unang pagtitipon ng passion flat, lahat. Magtataas tayo ng toast para sa ating investor, kay Young Master Killen. Kung wala siya, wala tayo. Kapag sikat na kayo, siguraduhin hindi ninyo siya malilimutan. Tumayo ang karamihan na may hawak na baso. Nag-atubili si Cynthia sandali bago tumayo na may hawak na isang baso ng katas ng nyog. Cynthia, kumunot ang noo ni Kaysen. Paano ka nagiging bastos? Lahat ay narito na nagtataas ng kanilang mga baso ng alak, ngunit ikaw ay narito na may katas ng nyog. Minamaliit mo ba siyang Master Killen? O wala bang ibig sabihin sa iyo ang sinuman dito? Si Cynthia ay handa nang magsalita. Nang ngumiti si Harvey habang hawak ang kanyang baso. Pasensya na, lahat. Ang aking asawa ay, alam ninyo na, ang mga buntis ay hindi maaaring uminom, pagkatapos ng lahat. Wala siyang magagawa. Alam ni Cynthia na ito ay isang dahilan lamang, ngunit nakaramdam pa rin siya ng sobrang hiya pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Alam ng iba na si Cynthia ay isang dalisay na babae, ngunit palihim pa rin nilang sinumpa si Harvey dahil sa pagsasabi ng mga nakakasuklam na bagay. Si Kaysen ay nagpapakita rin ng isang kakilakilabot na ekspresyon. Naisip niya na hindi makakahanap ng dahilan si Cynthia para hindi uminom sa una. Ngunit ang pagiging buntis ay maaaring maging perpekto. Maliban kung mapatunayan ng karamihan na mali iyon, ang pagpilit sa isang buntis na uminom ay magiging isang kakilakilabot na tingin sa kanila. Matapos makita na agad na napahinto si Kaysen, mabilis na nagsalita si Veda. Dahil hindi siya makakainom, hayaan na lang natin siya. Sinabi nito. Ikaniling ni Veda ang kanyang mga mata. Hindi ka buntis, di ba? Dapat kang uminom para sa kanya sa halip. Ngunit kailangan nating triplihin ang bilang ng mga basong hawak mo. Tama.
Triplihin ang halaga. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat, pinilit si Harvey na uminom. Nagpakita si Harvey ng isang kakaibang ekspresyon, na tila nag-aalangan siyang magsalita. Dahan-daang nagtakip si Kaysen, at galit na tumitig kay Harvey. Hindi mo ba sinasabi sa lahat na buntis ka rin? Kung ganoon, kung gayon. Tumawa si Killen na may kakaibang tingin sa kanyang mukha. Ang mga lalaking nagbubuntis ay isang tsismis sa buong panahon, pagkatapos ng lahat. Kahit na si Mr. Kaysen ay tanga, hindi ka dapat sumunod sa kanya. Young Master Ryan. Tiningnan ni Harvey si Ryan na parang siya ang pinakamalaking biro sa bayan. Ikaw ay mula sa nangungunang 10 pamilya, paano mo hindi malalaman ang ganoon? Ang mga lalaki ay hindi maaaring magbuntis. Naningkit ang mga mata ni Ryan dahil sa galit. Nagpapanggap ba itong hangal na ito? Hindi ba niya makita na niloloko lang siya ng lahat? Okay, dahil hindi ka maaaring magbuntis. Uminom ako muna sa iyo. Sinabi ni Young Master Ryan sa waiter sa gilid na ibuhos ang 2 buong baso, handa nang ibaba agad ang mga ito kasama si Harvey. Kumunot ang noo ni Harvey. Magiging prangka ako, Young Master Ryan, hindi sa ayaw kong uminom. Ngunit mayroon akong mga prinsipyo. Kung hindi ito 1982 Chateau Bordeaux, hindi ko ito iinuman. Magsaya kayo, mag-iinom lang ako ng tubig. Tumawa ng may galit si Ryan at ang iba pa. Ang alak na inihanda nila ay hindi world class, ngunit nagkakahalaga pa rin ng malaki. At gayon paman, ang lalaking nasa harap nila ay humingi lamang ng 1982 Chateau Bordeaux. Ilang bote lamang ang matatagpuan sa buong mundo. Young Master Killen, Young Master Ryan, hindi na kailangang magpigil, okay. Pinaikot ni Harvey ang kanyang baso ng tubig. Halika, narito ang isang toast, para sa passion flat na sumabog. Galit na ikaniling ng lahat ang kanilang mga mata, at sa wakas ay nakaranas sila ng isang tao na may ganitong kaunting kamalayan sa sarili. Si Killen at ang iba pa ay ganap na naguluhan, at hindi nila alam kung ano ang gagawin upang samantalahin si Harvey. Bam! Habang nag-iisip sina Killen at Ryan ng mga paraan para harapin sina Harvey at Cynthia. Isang malakas na pagsabog ang narinig ng sipain ang pinto. 3 lalaki na nakasuot ng suit ang pumasok pagkatapos. Ang isa sa kanila ay isang kalbong lalaki na may nakakabit na gintong kadena, at ang 2 naman ay mga mandirigman na nakatayo sa likuran niya. Pumasok ang kalbong lalaki na may hawak na sigarilyo, at tumitingin sa paligid ng silid. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga magagandang estudyante. Pagkatapos, lumipat ang kanyang tingin kay Kaysen. Oh, hindi ba si Mr. Kaysen iyon? May karangalan ba akong makabunggo sa iyo ngayon? Nasaan ang aking 18 estudyante? Sa tingin ko hindi sapat ang bilang dito ngayon. Tumayo ang kalbong lalaki sa harap ni Kaysen bago tinapik ang mukha ng huli. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang kamay sa damit ni Kaysen na may lubos na paghamak. Kumunot ang noo ni Killen, Ryan, at ang iba pa nang makita nila ang kalbong lalaki, ngunit wala rin silang sinabi tungkol dito. Kusang tumayo si Harvey sa harap ni Cynthia habang kalmado niyang sinisipsip ang kanyang tubig. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Kaysen bago sa wakas ay napilitang ngumiti. Mr. Boone, nagtataka ako kung bakit maayos ang lahat para sa akin ngayon. Hindi ko akalain na bibigyan mo kami ng iyong presensya. Huwag mag-alala, hindi ko nakalimutan. Plano kong dalhin ang ilan sa iyo. Sa kabila ng kanyang maliwanag na ngiti, malamig na pawis ang tumulo sa likod ni Kaysen. Ang lalaki, si Boone Jackson, ay isang tycoon ng karbon sa prefecture ng bansa. Marami siyang pera, at mahilig siyang mamuhunan sa mga pelikula. Mayroon lamang siyang isang kahilingan, hanggat maaari siyang makakuha ng mga babae. Niloloko ni Kaysen si Boone ng maraming pera sa pamumuhunan, na sinasabi niyang bibigyan niya siya ng 18 magkakaibang babae. Ngunit nang mapalapit kay Killen, nagpasya si Kaysen na huwag pansinin si Boone sa ngayon at ibigay muna ang anumang mapagkukunan na mayroon siya kay Killen. Pinagsisihan niya ang sitwasyon bago sa wakas ay makarating sa puntong ito. Sinasabi mo bang wala akong bahagi sa mga kagandahan na ito?
Tanong ni Boone na may magiliw na ngiti. Kumurap ang mga mata ni Kason. Kung gusto mo ang mga mababang uri ng kalakal na ito, ay maaari kong subukang kumuha ng isa o dalawa para sa iyo dito. Pagkatapos ng lahat, subukan, isa o dalawa. Nagpakita si Boone ng kalmadong ekspresyon bago agad na sinipa si Kason sa lupa. Hindi mo ginagawa ang mga bagay na sinasabi ko sa iyo pagkatapos makuha ang aking pera, at ngayon, naglalaro ka ng mga ganitong pakulo. Gusto mo bang mamatay o ano? Hindi nang ahas magsalita si Kason, ngunit itinaas ni Killen ang kanyang ulo. Wala akong pakialam kung anuman ang galit mo kay Kason, mister, sabi niya na may kalmadong titig. Ngunit ito ang aking lugar. Ang mga tao dito ay akin din. Hindi maganda kung gagawa ka ng anumang bagay sa kanila ngayon, di ba? Bibigyan kita ng isang mungkahi, huwag subukang magpakita ng kapangyarihan tulad ng isang tao. Si Kason ay may kasalanan para dito, kaya binibigyan kita ng pagkakataon dito. Magpaumanhin ka at lumabas ka dito tulad ng isang mabuting bata, at wala akong gagawin sa iyo. Ang sermon ni Killen ay malinaw na para kay Harvey. Sa normal na pagsasalita, walang karapatan ang isang tycoon ng karbon na mag-utos sa kanya. Gusto mo bang humingi ng tawad? Malamig na tumawa si Boone. Wala kang karapatan. Mukha ka pang alaga. Umalis ka, o papatayin kita sa susunod. Bumantong hininga si Killen bago bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ilang tao ang tumayo at agad na sumugod patungo kay Boone, at binugbog ang dalawang mandirigma sa tabi niya bago siya sinipa sa lupa. May nagbasag pa nga ng isang bote ng alak sa ulo ni Boone nang mas lumala ang away. Matapos harapin si Boone at ang iba pa, hinila sila palabas ng lugar. Hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Killen. Paano ka manggahas na magnakaw ng mga babae ko, ikaw na kalbong hayop? Sigaw niya na may nakatagong intensyon. Binibigyan na kita ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapabuhay sa iyo. Pagkatapos ay malumanay niyang tiningnan si Harvey bago muling nagsalita. Wala akong maraming masamang ugali, ngunit kinamumuhian ko ang mga taong nagnanakaw ng aking mga babae. Hindi ko matagalan ang kalbong lalaking iyon, na iniisip na kaya niyang gawin ang lahat dahil mayroon siyang kaunting pera. Na-inspire ka ba sa sitwasyon, marahil? Ngumiti si Ryan at ang iba pa habang masama nilang tiningnan si Harvey. Tumayo pa nga si Kason habang tinatakpan ang kanyang tiyan, at sigurado siyang mamamatay si Harvey sa lalong madaling panahon. Ngumiti pabalik si Harvey, at para bang hindi niya naiintindihan ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Killen. Hindi ko alam kung ano ang iyong mga ugali, ni hindi ko alam kung ang ginawa mo ba ay tama o mali. Ngunit masasabi kong ang lalaking iyon ay dapat nakahanga-hanga. Maaaring hindi mo siya kaya. Iminumungkahi kong maghanap ka ng ibang lugar para magdaos ng pagtitipon. Hindi ko siya kaya. Naasar si Killen. Pakinggan mo ang iyong sarili. Isa lang siyang tycoon ng karbon na may kaunting pera. Paano ko hindi siya kaya? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kahit gaano karami ang pera ng sinuman, magiging alipin lang sila sa akin. Walang pagkakataon ng mga taga-baryo na gumawa ng anumang bagay dito. Masama ang tingin ni Veda kay Harvey. Paano ka hindi man lang nagkakaroon ng karaniwang sentido? Si Young Master Killen ay nakikitungo sa daan-daang walang kwentang dumi tulad ng ganoon. Ano ba ang magagawa nila sa kanya? Kalmado na tiningnan ni Harvey ang paligid niya. Hinahangaan ko ang iyong kapalaluan. Gayunpaman, dapat kitang babalaan na si Boone ay may makapangyarihang pagkakakilanlan. Maaaring makarating kayo sa malaking gulo kung hindi kayo aalis ngayon. Tama na, lubos na nagpapakita ng paghamak si Veda. Natatakot ka lang, iyon lang. Iniisip mo bang kahanga-hanga ka dahil mabait sa iyo sina Young Master Killen at Young Master Ryan? Talaga bang iniisip mong kaya ni Boone na gumawa ng anumang bagay? Kaya siyang iputok ni Young Master Killen tulad ng alikabok kung gusto niya. Kung natatakot ka, umalis ka na. Huwag ka nang magpakita sa harap ni Cynthia. Hindi dapat siya ang kasama ng mga duming tulad mo. Nagpakita ng isang masamang ngiti si Killen pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Nag-aalala siya na hindi siya makakahanap ng dahilan para harapin si Harvey,
ngunit sa wakas ay nagpakita ang pagkakataon. Kabanata 6235. Harvey, sabi ni Killen na may malalim na tingin. Ito ang Walsing. Tandaan mo iyan. Kahit na anong pagkakakilanlan ni Boone. Wala siyang halaga sa akin. Mamamatay siya ng masama kung iwagayway ko lang ang aking kamay. Ang mga salitang iyon ay para kay Boone at Harvey. Isang kahanga-hangang tanawin. Naghiyawan ng tuwa sina Veda at ang iba pang magagandang babae. Si Killen ay isang napakadominanteng lalaki para sa kanila. Naniniwala silang kaya niyang patayin ang isang tao tulad ni Boone gamit ang isang pitik ng kanyang daliri. Walang karapatan ang isang ordinaryong tao tulad ni Harvey na magpakita sa harap ni Killen at magnakaw ng kanyang babae. Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey ang mga banta ni Killen at tumayo. Hindi tayo dapat manatili, Cynthia. Lumabas na tayo dito. Nag-atubili si Cynthia sandali bago tumayo, at pinagkakatiwalaan niya ang hatol ni Harvey. Bumantong hininga sina Veda at ang iba pa habang umiiling, na iniisip na si Harvey ay isang tanga lang na walang karanasan. Mas mahalaga, naniniwala silang hindi lubos na naiintindihan ni Harvey kung ano ang kaya ng mga taong tulad ni Killen at Ryan. Bang! Sinipa ang pinto ng lahat ay handa ng insultuhan muli si Harvey. Isang dosenang lalaki na nakasuot ng robo ang pumasok, na mataas ang kanilang ulo. Ganap silang naiiba sa mga ordinaryong playboys, at ang bawat isa sa kanila ay tila sobrang lakas. Nalaman ni Harvey ang kanilang lakas matapos suriin ng isang tingin. Sa mas batang henerasyon, isa sila sa pinakamalakas. Sigurado siya sa isang bagay sila ay mula sa mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Ang mga taong tulad nila ay hindi natatakot sa nangungunang 10 pamilya o sa 5 nakatagong pamilya. Sa likuran nila ay si Boone, na may namamagang mukha na puno ng dugo. Ginawa nila ito sa akin. Young Master Callum, narito rin ang mga estudyanteng ipinangako sa amin ni Kaysen. Tinakpan ni Boone ang kanyang mukha habang tinuturo si Killen at ang iba pa na may mapaghiganti na titig. Nahati ang karamihan bago isang mapaglarong lalaking may mahabang buhok na nakasuot ng roba ang lumapit. Tila medyo tamad siya, ngunit ang mga kalamnan sa kanya ay sapat na upang magpakita ng maraming problema. Hindi ko akalain na may susubok na mandayas sa Honingbar. Sigaw niya na may ngiti habang nilalaro ang kanyang telepono. Hindi ko rin akalain na magiging matapang ang isang tao na saktan ang isa sa amin. Mukhang medyo nagtago kami kamakailan. Lahat ng uri ng dumi ay nagsisimulang tumayo laban sa atin, ha? Malamig na tumawa ang tamad na lalaki bago nagpakita ng kaunting intensyon na pumatay. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong tao. Kumunat ang noo ni Killen nang marinig ang pangalan ng Honingbar. Malamig siyang tumawa, bago lumapit na may hawak na alak. Pagkatapos ng lahat, wala siyang magagawa kundi hamunin ang lalaki dahil siya ang pinakamalakas. Isang labanan sa pagitan ng mga hari. Wala akong pakialam kung sino ka man. Ako ang namamahala dito. Naiintindihan mo ba ako? Sabi ni Killen, na pinaikot ang kanyang alak. Ito ay isang high-class establishment, at ayaw kong sirain ang aking mood sa pamamagitan ng paglikha ng gulo dito. Paano kaya ito? Tipunin mo ang iyong mga tauhan at humingi ng tawad. Palalampasin kita pagkatapos noon. Sinuri ng lalaki si Killen sandali. Gusto mo ba akong, si Callum Hughes, na humingi ng tawad? Ipakita mo muna ang iyong trump card bago humingi ng ganoong bagay. Paano ka ba nakakatakot kung hindi? Mayabang na itinapon ni Killen ang isang card. Tignan mo na lang. Kinuha ni Callum ang card bago nagpakita ng malamig na ngiti. Killen Hunt, mula sa pamilyang Hunt. Pasensya na, hindi pa kita naririnig. Maaaring igalang ko si Ethan Hunt mismo. Ngunit ikaw, bam! Agad na sinipa ni Callum si Killen sa dibdib. Hindi nakahanda si Killen, at sumigaw siya sa sakit habang lumilipad siya patungo sa mesa. Ang buong lugar ay nagulo. Narinig din ang tunog ng pagkabali ng buto. Agad na nakaramdam ng panghihina si Killen, at hindi siya namatay, ngunit naririnig niya ang pagkabali ng kanyang sariling mga buto. Pinilit niyang sumigaw, ngunit hindi man lang siya nakagawa ng tunog. Walang sinabi si Killen,
iwinagayway ni Ryan ang kanyang kamay, at isang malaking grupo ng mga batang Panginoon ang sumugod pasulong na may hawak na mga bote ng alak. Ang mga taong ito ay matagal nang nasa Walsing. Dahil hindi nila kailangang lumaban para sa kanilang sarili, hindi nila naintindihan kung gaano kalakas ang mga lalaki sa kanilang harapan. Walang anumang suporta, agad na binagsak ni Kylum ang mga batang Panginoon gamit ang isang suntok bawat isa. Lahat ay nakahiga sa lupa sa loob ng 1 minuto. Nanginginig sa takot si Kaysen, habang ang mga babae ay natahimik. Sa kabilang banda, pinapanood lang ni Harvey ang palabas sa gilid. Mr. Boone, ito ay. Malamig na tumawa si Boone. Paano mo hindi man lang alam kung sino si Young Master Kylum? Siya ang batang Panginoon ng Honingbar. Narito siya para sumali sa martial arts tournament. Tama, maaaring hindi mo alam ang ibig sabihin noon, di ba? Mula siya sa isang banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Ano ang sinabi mo? Sa wakas ay nagulat si Killen nang marinig ang pangalang iyon. Hindi siya natatakot sa organisasyon, ngunit ang kinakatawan nito ay ibang usapan. Mas mahalaga, ang banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts ay walang gaanong impluwensya sa pera o kapangyarihan. Ngunit ang pangalan lamang nito ay may malaking timbang. Hindi alam ni Veda at ang iba pa kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit agad nilang nalaman kung gaano kahanga-hanga si Kylum matapos makita ang ekspresyon sa mukha ni Killen. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Killen sandali bago siya tumayo mula sa lupa. Pasensya na, Young Master Kylum, nagiging ignorante ako, para sa kapakanan ng pamilyang Hunt. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ako, ikaw ay isang kamag-anak lang, di ba? Lumapit si Kylum bago sinampal si Killen sa mukha. Paano ka ng ahas, isang kamag-anak lang, na magpakita sa harap ko? Matapos marinig ang mga salita ni Kylum at makita ang kanyang kilos. Alam na ni Killen na si Kylum ay mas mataas sa kanya ng ilang antas. Kung hindi sana kumilos ng ganoon kahambog ang lalaki sa isang lugar tulad ng Walsing. Wala nang ibang magawa si Killen kundi pilitin ang isang ngiti. Young Master Kylum, ang pamilyang Hunt ay may magagandang koneksyon sa ibang mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Isang pagkakamali ito, pamilya tayo dito, iniisip mo bang isa ako sa inyo? Lumapit si Kylum bago sinampal si Killen sa paligid. Lumalaban ka sa aking mga tao, ninanakaw ang aking mga babae, tapos sasabihin mong pamilya tayo. Ano? Iniisip mo bang hindi kita papatayin dahil lang sa galing ka sa pamilyang Hunt? Kung papatayin kita ngayon, ang iyong pamilya ay kailangang humingi ng tawad sa aking pintuan bukas. Hindi ka naniniwala. Ang mukha ni Killen ay namamaga na parang baboy, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na sumagot. Pasensya na, Young Master Kylum. Kasalanan ko ang lahat, sabi niya, na kinagat ang kanyang mga ngipin habang nakayuko ang kanyang ulo. Kaya alam mo na kasalanan mo. Lumapit si Kylum na may isang masamang ngiti bago binasag ang isang bote ng alak sa ulo ni Killen. Agad na natakpan ng dugo ang mukha ni Killen. Isang nakakaawang tanawin. Karaniwang magiging maayos ang lahat para sa kanya, dahil siya ay isang batang Panginoon ng pamilyang Hunt. Malinaw na hindi pa siya nakakaranas ng ganito. Mabilis na kumurap ang mga mata ni Ryan, at gusto niyang magsalita, ngunit hindi niya kayang gawin iyon. Hindi niya alam kung ano ang Hummingbird, ngunit wala siyang kapangyarihan para labanan ang mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts. Pagkatapos ng lahat, hindi siya direktang kamag-anak sa kabila ng pagiging nasa pamilyang savior. Hindi ba ikaw ang nagmamayabang kanina, bata? Gusto mong lumuhad at humingi ng tawad. Gusto mong matalo, di ba? Nagpakita ng isang mapagmataas na ekspresyon si Kylum. Ano, iniisip mo bang hindi kita kaya dahil lang sa hindi ako galing sa Walsing? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Mas mataas ako sa iyo. Naiintindihan mo ba ako? Siyempre, si Killen ay kasing pakumbabo niya sa sandaling iyon. Kasalanan ko ang lahat. Lahat ng ito, pakiusap. Kunwari hindi ako nagsalita. Noong nakaraan, karaniwang sinasabi sa kanya ng ibang tao ang mga bagay na iyon.
Ganoon kadali ang paglabas ng mga salita sa kanyang bibig. Ang iba ay nagpapakita ng mga tamad na tingin, at wala silang karapatang makialam. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts ay mga taong hindi nila maintindihan. Masama kung sasampalan talaga ni Kailam si Killen hanggang sa mamatay. Gusto niyang tamasahin ang kanyang buhay sa kayamanan ng mas matagal. So what if he gave up right now? All he needed to do was to find another opportunity to take his revenge. Okay, palalampasan kita. Sa suporta ni Kailam, tila sobrang mayabang si Boone. Tinuro niya si Veda na may isang masamang ngiti. Ang iyong babae ay akin na ngayong gabi. Lalaruin ko siya kung paano ko gusto. Naiintindihan mo ba? Agad na hinila ni Boone si Veda palabas, at sinimulang halayin siya sa harap ng karamihan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang dignidad ay nawala ng tuluyan sa sandaling iyon. Ano ang magagawa niya nang sumuko na si Killen? Hindi niya kayang gumawa ng ibang bagay kundi pilitin ang isang ngiti. Ilang tao sa likuran ni Kailam ay tumawa ng malakas, at lumapit para kunin ang estudyante na pinakagusto nila. Young Master Kailam, narito ang isang bihira, gawin natin siyang iyo ngayong gabi. Maraming babae na ang nilaro ko. Dapat siyang birhen. Agad na namula ang mga mata ni Boone nang makita niya si Cynthia. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, agad na tinuro ni Boone si Cynthia na may ngiti. Ikaw ang mag-aalaga kay Young Master Kailam ngayong gabi, babae. Marami kang makukuhang benepisyo hanggat masaya siya. Lumala ang ekspresyon ni Cynthia, sa kabila ng pagkakita ng maraming bagay, kusang nagtago siya sa likod ni Harvey matapos matakot. Ibinaba ni Harvey ang kanyang mga kubyertos, at tumitig kay Boone. Pasensya na, ngunit wala kaming kinalaman kay Killen. Wala akong pakialam sa gagawin mo. Hindi kami makikialam, ngunit mas mabuting huwag kang magalit. Oh, pagliligtas sa dalaga sa panganib, ha? Napako si Boone bago nagpakita ng isang mapaglarong ekspresyon. Kahit na si Killen ay nasa lupa na, ngunit ang isang ordinaryong lalaki ay nagpaplano pa ring sumalungat sa akin. Anong nakakatawa? Masyadong maganda si Cynthia, at gustong-gusto ni Kailam na laruin ang isang dalisay na diyosa. Kahit na hindi siya nagsalita, alam na ni Boone kung ano ang gagawin. Makikita natin kung paano mo siya ipagtatanggol ngayon, ikaw na hayop. Lumapit si Boone habang malamig na tumatawa, nagpaplano na sampalan si Harvey sa mukha. Bam! Bago pa siya makalapit, sinipan na siya ni Harvey sa tiyan. Sumigaw siya sa sakit at tumama sa pader, at hindi na niya kayang bumangon pa. Nagulat sina Veda at ang iba pa. Hindi nila akalain na gagawa ng anumang bagay si Harvey matapos sumuko na si Killen. Kagiliw-giliw, sinipa mo ang aking mga tauhan sa harap ko. Malamig na ngumiti si Kailam habang pinapanood ang palabas. Para sa mga taong galing sa mga banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts tulad niya, ang mga ordinaryong mayayamang playboys ay walang halaga. Pagdating sa mga babae, magkakaroon ng mga taong mag-aayos noon kung gusto niya. Gayunpaman, nang ang kanyang matapat na tauhan ay lumipad gamit ang isang sipa sa harap niya. Hindi na ito isang hamon, ito ay isang lubos na kawalang galang. Bumantong hininga si Kailam bago iwinagayway ang kanyang kamay. Kunin niyo siya. Tandaan na panatilihin siyang buhay. Sige. Isang dosenang lalaki na nakasuot ng roba ang pumutok sa kanilang leeg bago sumugod pa sulong. Sa kanilang isipan, gaano man kahanga-hanga si Harvey, tiyak na mamamatay siya sa pakikipaglaban sa napakaraming tao. Kumislap ang mga ilaw habang maraming figure ang nagkukumpulan, at hindi man lang makita ni Veda at ang iba pa ang nangyayari. Di nagtagal, narinig ang napakaraming sigaw ng sakit. Sa loob ng isang minuto, ang mga lalaki ay nakahiga sa lupa, na paralisado. Ang kanilang mga paa ay buo pa rin, ngunit nawala ang lahat ng kanilang lakas para lumaban. Nakita si Harvey na nakaupo sa sopa, kalmadong nagbubuhos ng tsaa para sa kanyang sarili. Napako ang karamihan. Tila kumpiyansa si Cynthia, na ang kanyang mahal na bayaw ay laging gumagawa ng mga himala, pagkatapos ng lahat. Nagdilim ang mukha ni Kailam nang makita niya ang tanawin.
Mukhang nakabunggo ako ng isang tao mula sa occupation dito. Kaya ka ng ahas na lumaban sa akin. Ngunit ang hummingbird ay hindi titigil hanggat hindi namin nakukuha ang gusto namin. Patayin siya, malamig na utos ni Calem. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa utos ni Calem, isang matandang lalaki na nakasuot ng roba ang biglang lumapit. Huminga siya ng malalim bago tumingin kay Harvey. Alam kong magaling ka sa laban, batang lalaki. Ngunit sayang na lumaban ka sa hummingbird. Paano kung ganito? Dahil isa ka ring martial artist, hanggat mababali mo ang iyong mga braso at luluhod, palalampasan kita. Kung mababali mo ang mga binti ng iyong guro at umalis, palalampasan ko ang hummingbird. Ano sa tingin mo? Tumugon si Harvey. Ikaw ang mayabang. Ang mukha ng lalaki ay nagdilim, at nag-charge siya ng hindi na nagsayang pa ng oras. Sa parehong sandali, isang kutsilyong ginawa para sa mga miyembro ng hummingbird ang lumabas sa kanyang kamay nang ibinaba niya ito. Isang mabilis at nakamamatay na atake. Siyempre, walang balak ang lalaki na magpigil, at handa siyang alisin si Harvey. Mag-ingat ka, Harvey. Napasigaw si Cynthia ng likas. Mahina ka. Sa sandaling ang Calem ay malapit nang umabot kay Harvey, mabilis niyang pinrotektahan ang sarili gamit ang tinidor. Klang! Tuluyang naipit ang Calem. Ang lalaki, na nagpapakita ng malamig na ngiting pumatay, ay nagyelo sa lugar na parang siya ay sinumpa. Ang kanyang masamang ekspresyon ay nanatiling nakatigil. Paano? Paano ito posible? Ako. Nararamdaman ng lalaki na parang siya ay nasa isang panaginip, at desperado siyang gustong lumaban, ngunit napagtanto niyang walang kabuluhan ito. Ibinaluktot ni Harvey ang kanyang tinidor, at ang Calem ay agad na nag-shatter sa mga piraso. Pagkatapos ay itinapon niya ang tinidor ng may paghamak. Tumusok ito sa parehong mga kamay ng lalaki. Nagtakbuhan ang kanyang mga tauhan sa likod sa hindi makapaniwalang kalagayan. Ang ganitong uri ng armas ay tiyak na nakamamatay. Kalmadong pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri habang nagsasalita. Wala kang prinsipyo sa paggamit ng ganitong marahas na armas sa isang okasyong tulad nito. Dahil sa maraming tao ang napatay mo, tiyak na marami ang may galit sa iyo. Kaya't pininsala ko ang iyong mga kamay. Sinasalbo ko ang iyong mga binti, gayunpaman. Kung ako sa iyo, tatakbo na ako ngayon. Kapag nalaman ng iyong mga kaaway na ikaw ay napinsala, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na gawin iyon sa hinaharap. Puno ng kawalang pag-asa at galit ang tauhan. Malinaw niyang naramdaman na nawala ang kanyang mga kamay. Mahirap na para sa kanya na hawakan ang kanyang mga kubyertos sa hinaharap, lalo na ang kutsilyo. At kung malaman ng kanyang mga kaaway ito, walang sinasabi, nanginginig sa takot ang tagapaglingkod bago mabilis na nawala sa dilim. Paano ito posible? Ang lahat ay tila labis na nabigla matapos makita ang tanawin. Hindi nila akalain na kayang talunin ni Harvey ang isang tao na nagtatrabaho para sa taong pumipigil kay Killen at sa iba pa ng ganun kabilis. Si Harvey ba ay isang eksperto sa martial arts? Hindi nila matanggap ang katotohanan iyon. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman ang mangangarap na ang isang bigo ay makagawa ng ganitong malakas na pagbabalik. Kabanata 6240. Si Harvey ay napakagwapo pa rin, pagkatapos ng lahat. Bulong ni Cynthia sa kanyang sarili. Hindi nakapagtataka na may lakas ng loob siyang lumaban kay Young Master Killen. Magaling siyang lumaban pagkatapos ng lahat, bulong ni Kaysen na may kakaibang tingin. Sayang na ang kasanayan sa laban ay hindi gaanong mahalaga sa panahong ito. Bukod sa pagiging mahusay na fighter o bodyguard, wala siyang pagkakataon upang umunlad. Kahit na nagdusa si Killen ng napakalaking pagkatalo, naniniwala pa rin si Kaysen na kaya niyang pigilin si Harvey sa kanyang katayuan at pagkakakilanlan. Ano kung magaling siyang lumaban? Kaya ba niyang labanan ang mga baril? Hindi siya hindi matitinag. Hindi pinansin ni Harvey ang karamihan at sa halip ay tiningnan ng may pag-usisa si Calem, na nakatayo lamang at hindi gumagalaw. Kung hindi ka nakialam kay Cynthia noong una,
hindi sana ako nakuha sa iyong mga kalokohan. Siyempre, nandoon pa rin ang punto. Humingi ka ng tawad, at palalampasan kita. Pagkatapos ng lahat, hindi ako ang iyong target sa unang pagkakataon. Tungkol kay Killian, maaari mong gawin ang gusto mo sa kanya. Nakatitig si Callum kay Harvey na may nakakatakot ngunit mapaghiganting ekspresyon, at hindi niya akalain na madali ring matatalo ang kanyang mga kapatid at tapat na tagapaglingkod. Hindi lang siya magaling sa laban sa puntong ito. Hindi siya isang ordinaryong tao. Lumalaban siya sa isang banal na lugar ng pagsasanay ng martial arts, ngunit nananatili siyang kalmado. Walang pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Callum. Bilang batang Panginoon ng Hummingbird, alam niya kung paano pumili sa sandaling iyon. Aaminin ko, sobra na ang ginawa ng aking mga tauhan sa pagkakataong ito, sabi niya habang tinutuwid ang kanyang katawan. Nasaan ang iyong ugali? Tanong ni Harvey. Nag-atubili si Callum sandali bago siya malalim na yumuko. Nagkamali ako, pasensya na. Humanga si Harvey sa tuwid na diskarte ni Callum. Sa anumang kaso, isang talento ang umamin ng pagkatalo sa ganitong paraan. Tama, pinag-uusapan mo ang tungkol sa martial arts tournament. Naisip ni Harvey ang isang bagay. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hindi ka narito para sa torneo. Napako si Callum bago niya ipagpatuloy ang paliwanag. Gaganapin ng Martial Arts Alliance ng bansa ang isang torneo tuwing dekada. Ang layunin ay pumili ng 10 eksperto sa martial arts ng mas batang henerasyon. Sasalihan nila ang torneo ng World Martial Arts Alliance. Noong nakaraan, hindi interesado ang bansa sa bagay na iyon. Ngunit iba na ang sitwasyon sa pagkakataong ito. Dahil kay Representative York, isa sa mga direktor ng World Martial Arts Alliance na mula sa bansa H. Magiging nakakahiya kung hindi makapasok ang bansa sa nangungunang 5 sa torneo. Kaya't ang torneo ay pinakamalaki na sa ngayon. Sinasabing makikilahok din ang legendary Representative York. Walang ibang ipinakita ang mukha ni Callum kundi paghanga. Hindi ko alam iyon, bulong ni Harvey sa kanyang sarili, pagkatapos ay tumingin kay Callum. Maaari ka nang umalis ngayon.